Mga kapatid, huwag kayong pakaang-kaang ha. Alas 10:41 na. Lagpas na ng alas 10. At prohibited hours sa construction site. Now, kung gusto nyong walang penalty at yung mga tao ninyo nagtatrabaho pa ngayon, confine them. Not even safety officer, not even project manager shall keep on staying under the heat of the sun. Kasi pag makita kayo ng inspector, mapicturan kayo, malas nyo. So advise them not to get out of the covered area. Kung nasa mga structure kayo, huwag kayong lumabas. Nasa office kayo, huwag kayong masyadong labas ng labas. Kasi pag matimingan kayo ng taga Ministry of Labor, pinipicturan nila at nagsaside sila ng mga violations, which is correct. Now, kung hindi man kayo nagtrabaho kasi project manager ka, nag-ano ka, na mayroong ganyan, safety officer ka, ikaw ang sinisiguro mong manatili yung mga tao sa loob. Pero yun nga, magkaroon ka muna ng sakit sa ulo para puntahan ang Ministry of Labor to justify your being under the sun. Kung matimingan pa na yung PRO ninyo hindi agresibo, yung lawyer, wala kayong lawyer, PRO lang, di yari kayo. So malaki ang penalty. So ang advice ko, pag 10 o'clock to 3:30, refrain from going out of the expose yourself under the sun. Problema so siguraduhin yung mga tao ninyo na may tamang supply ng tubig. Kasi paakyat na tayo ng August, mga kapatid. Alam nyo ba ang problema sa August? Itong August, pag mag-keep kayo ng workers na nasa site, tapos mamatay yung inyong generator, standby generator, hindi pala functional. Kasi yung standby generator ninyo, standby forever kasi hindi gumagana. Laking problema niyan. Kasi kahit sino namang labor, nasa mess hall kayo nakatambay, nagpahinga tapos biglang namatay yung generator tapos hindi magamit yung standby. Tandaan nyo kapatid, yung standby generator, bayad yan. Lahat ng ekwipo pag nasa site, bilang yan lahat. Alam nyo ba kung sinong nagbibilang yan? QS. Kasi doon sa billing meron yung total number of equipment. So these are the equipment. Dalawang skid loader, di ba? Dalawang lorry, 4 na generator, 2 is functional, 2 is standby generator, bayad yan lahat. Welding machine 4, bayad yan basta nasa site. Kaya nga pag mobilize kayo outside of the project na mga ekwipo, may pirma para matrack kung aling ekwipo ang lumabas, ilan ang nasa loob. Kasi bayad nga, crane bayad for as long as it is there. So siguraduhin nyo, lalo na itong mga consultant, siguraduhin niyo kasi itong contractor mag-mobilize lang yan kasi kahit hindi gumagana, i-mobilize nila para mabayaran. Yun naman pala beyond the rectification na yung mechanical ano niya. So wala na, dinala lang doon para mabayaran pero hindi na talaga, standby talaga forever kasi hindi na gumagana. And imagine you are charging the office. Now, ang problema nito, kasi maniniwala kayo na standby nga siya, ang problema ngayong August, kapatid, ano ba ang problema natin sa August? Itong August kasi ito yung peak. Ito yung peak sa summer. Second week, my goodness, hanggang katapusan yan ng August. Tapos yung hinga natin halos 1 pulgada na lang, bumabalik na yung yung ating hininga, yung exhale mo, yun din ang ma-inhale mo. So delikado kapatid. Napaka delikado. Kaya meron talaga siyang recommendation. May recommendation yan, di ba? Ang recommendation dyan is that, alam niyo, ang my God, saan ako napunta nito? Yun pala Ito saan ba ito papunta?
Ay, okay pala. Tama pala. Kala ko nagkamali na. Anyway, because I'm going to Al Rayyan, Old Rayyan. Alright. So, ganyan mga kapatid, siguraduhin ninyo na yung standby generator is talagang standby. Hindi yung patay na generator. Yung ibang mga safety officer dito, hindi man nila alam na lahat ng equipo bayad. Akala nila yung pag standby, talagang standby at it can be function the moment when it is needed. Kasi lahat ng generator namamatay sa August. Yung iba, June pa nga lang, yung iba nagkaroon na ng aberya. Meron ng generator na hindi gumagana June pa lang. Tapos pag sabihan mong ilipat nyo doon sa standby generator, sir, ang standby generator, sir, non-functional. Bakit? Hindi napalitan ng filter, yung oil hindi na pa na-change, yung ang daming sasabihing mga mechanical parts na hindi pa magamit yung standby generator. In those cases, tinitira ko yung consultant. Bakit ang consultant hindi nagpadala ng letter to keep the standby generator functional? Imagine the client is paying that generator since the commencement of the project, yung taglamig pa lang, bayad na yan, tapos hindi pala gumagana. Kami sa kliyente, karapatan naming siguraduhin na yung standby generator ay gumagana and ready for use at any time. Tapos imaginein mo yung consultant hindi pala nagtulak to keep the standby generator functional. Yan ang problema, kapatid. Bakit ko ba hinighlight itong generator? Ang generator, kapatid, ito ang tinatawag nating equipo na mag-trigger ng riot. Ito yung generator. If you are keeping your workers, especially in the month of August, tapos pag shutdown ng power, hindi magamit yung standby generator, nako, kahit sa gabi yan, kapatid, magsusunog yan sila ng gulong para mapansin. Tapos kayo, tandaan ninyo, be careful. Be very careful when your project manager says, kaliwali, we can handle this. Kapatid, sabihin mo sa kanila, kapatid. Sabihin mo, sir, para umaksyon ang PM ninyo, ha? Sabihin nyo sa PM ninyo na, sir, Mr. PM, huwag mong isipin na ikaw lang ang may number sa Ministry of Labor. Ang number ng Ministry of Labor for reporting of any labor issues nandyan sa phone book ng mga labor. My goodness, hindi nyo alam. Kayo mga safety officer, baka pagsabihin ng PM ninyo na, don't worry, we have lawyer, I know how to solve that. Don't worry, Mr. Safety Officer, I will take care of this. Wala na. Tapos wala na kayong ribat? No. Baka yung PM ninyo walang number sa Ministry of Labor. Lahat ng labor meron sila. Di nyo alam yan? Nakikinig yan sila sa FM, binibigay sa FM. Pupunta sa site, safety bulletin, yung provided ng Ministry of Labor, meron silang hotline. Picture lang, tapos i-send doon sa kanilang number. Pupuntahan na ng Ministry of Labor. Hindi ordinaryo ang mga labor ngayon. Yung taga Ministry of Labor, you remember, bago mag-summer, nang distribute sila ng mga ng mga items in preparation for summer. Meron silang programa. Project ko siguro mga 3 project na bisita nila. Tapos bumisita pa sila sa Asian City, yung labor accommodation, just to propagate awareness, promote an awareness on working safely during summer season. Now, pag ang project manager ninyo, they will take your report lightly. Sabihin nyo na sa kanila na, sir, pag meron tayong aberya dito, meron tayong problema. Pag kunyari, sabihin mo na, sir, kailangan nating i-functional yung generator kasi ang worry ko is itong August peak ng summer. Pag pumalya yung isang generator natin, pag switch dito, hindi gumagana ito, yung mga labor natin, mag-report yan sa Ministry of Labor or mag-riot yan. Kasi ito mga labor ngayon, wala silang pakialam kung sino kang PM ka. Pag hindi sila mag-provide ng kanilang welfare, magsumbong sa Ministry of Labor. Ito ang
para yung project manager ninyo magkaroon ng attention doon sa iyong recommendation, tell them, sabihin nyo sa kanila na, sir, baka ikaw sir wala ka pang number sa Ministry of Labor. Yung mga labor natin, may number na yan, may hotline number na yan, kasi dahil sa mga information and awareness campaign ng taga-ministry. So be careful. Kailangan maghanda-handa kayo ng mga pantapat, kasi yung mga project manager alam nila na sahod ninyo 9,000 lang, 8,000 lang, 12,000 lang, 15,000 lang. Sabi safety officer, don't worry, I will take care of this. Pero yung take care pala, walang laman yun. Just to tell you that enough, stop talking. Tumahimik ka na, kami nang bahala dito, kaya namin to. Doon ka lang, tumulong ka lang doon sa lifting, tumulong ka lang doon sa housekeeping. That's what they normally do. Lalo na kung ikaw safety officer, kasama ka pa dito sa kabalikat, tapos hindi ka marunong magribat, hindi ka marunong mag-highlight ng issue. Highlighting the issue is not only to talk, but to talk with sense, to highlight the matter, and to what? Increase the importance of the subject matter, especially itong summer season. Kasi pag magkaroon ng aberya, when the project manager is at fault to the director, ang gagawin nila to save their face, tanggalin yung safety officer para hindi na magkarason. Pagkatanggal nyo na safety officer, sabihin niya na, iyon sir, walang ano yun, walang alam yun. Ilang bisis ko na kinausap kung anong kailangan mo para i-support ko, pero yun pala, siya ang walang pakialam. Tandaan ninyo na ang patay na katawan, di cadaver. He cannot refute. Hindi na niya pwedeng pasinungalingan yung mga maling. Naintindihan nyo na yan. I don't want to elaborate on it. Kung wala ka na, then you are lifeless in the project. You are no longer there to explain, kasi unahin ka munang tanggalin. So be sure that the moment you talk to the project manager with sense, with reference, may pangribat ka. Ayaw mo sir, o sige, alam mo ba na ikaw wala kang number sa Ministry of Labor? Lahat ng labor natin meron. Safety officer, paano lang nalaman yan? Binigay mo? Hindi sir, nung pumunta sila dito, nagkaroon ng summer awareness campaign ang ministry, nang bigay sila ng poster, nandun yung hotline. That will change the interest of the project manager. From being melancholy to the topic, he will become more interested to rectify things before the penalty comes. So, ayan, at least na-cover ko yung standby generator, na-cover ko yung behavior ng mga workers during extreme summer condition, na-cover ko yung reporting ng Ministry of Labor. Kapatid, ngayon lang meron kaming project na pinasara, stop work talaga 3 araw. Buti na lang may lawyer sila, so pumunta doon sa Ministry of Labor at nagsabing ganito ganyan, but it takes time. So wag na nating hintayin na magkaganyan. What we need to do is find ways, increase the awareness so that your project manager will do to the best interest of the project. Thank you and good day.